So hindi nga po natin maikakaila na sobrang ganda na ng pinapakitang performance ngayon ni RJ Abariento sa Ginebra, kung saan buong-buo na ang kumpiyansa nito matapos siyang bigyan ng lisensya ni Team Cone na tumira at gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa loob ng court. At dahil dyan kaya inaasahan na masusungkit niya ang Best Player of the Conference Award ngayong PBA Commissioner's Cup. Subalit ngayon nga po na malahalimaw na ang performance ni Abarientos, ay mainit na pinag-uusapan din sa mga South Korean basketball insiders ang posibilidad na bumalik si Abarientos sa Korean Basketball League. Ayon sa isang insider ay gustong kunin ng isang kupunan sa KBL si Abarientos, kung saan handa umano itong bayaran ang buyout fee ni Abarientos sa Ginebra upang makuha lamang nila ito at maibalik sa Korea. Matatandaan na si Abarientos ang kauna-unahang Pinoy na nanalo ng Rookie of the Year sa KBL. Pero ganun pa man ay base sa nilalaro ngayon ni Abarientos ay mukhang kahit anong alok ng KBL teams ay hindi papayag ang Ginebra na pakawalan ito. At bagkus tiyak na papantayan at hihigitan pa ng San Miguel Corporation ang mga offers kay Abarientos ng KBL. Lalo pat may kakayahan talaga silang magbayad ng malaki sa mga players nila. Sa kabilang banda naman mga idol ay madaming fans nga po ang nakapansin na tila nagkamali umano ng diskarte si Coach Yengyao sa Game 5 kahapon. Dahil habang mainit na umano si Adrian Nocum at binuhat nito ang rain or shine matapos maibaba sa 3 ang kalamangan ng Ginebra sa third quarter, ay sakto namang inilabas ito na siyang naging dahilan kung bakit muling lumobo ang kalamangan ng Ginebra sa katapusan ng third quarter. At simula nun ay hindi na nagawa pang makabalik ng rain or shine. Ayon sa mga fans ay dapat daw hindi na inilabas si Nocum dahil mainit na ito. Kaso medyo napahaba daw yung pahinga kaya pagbalik ay malamig na rin ito dahilan kung bakit wala na itong nagawa sa fourth quarter. Ayon naman kay Nocum ay siguro hindi lang daw masyadong na-maintain yung palitan sa rotation nila at nagampanan yung effort na nagawa nila sa paghabol sa third quarter. Kaya bawi na lang daw sila. Habang si Coach Yeng naman ay kahit natalo sila ay nananatili pa din itong positibo. Ayon kay Coach Yeng ay kumpiyansa umano siya na makakaabot sila sa Game 7. Proud daw siya sa pinakitang effort ng mga players niya. Sadyang pumasok lang daw talaga yung mga tira ng Ginebra ngayon. Sa tuwing magkakaroon umano sila ng momentum, ay pumapasok ang mga tres ng Ginebra kaya napuputol ang kanilang momentum. Basta hindi umano siya nag-aalala para sa Game 6 dahil maganda pa rin umano yung vibes ng kupunan niya ngayon kahit natalo sila. Samantala, ang forward naman ng rain or shine na si Kalen Chongson ay hindi napigilang maglabas ng sama ng loob matapos nitong tirahin ng mga referees. Ayon sa kanya ay nakakahalata na daw siya dahil lagi siyang tinatawagan ng 2 fouls ng mga ito sa first quarter dahil gusto daw ng mga referees na tanggalin siya ng maaga sa game. Alam naman daw ng mga ito na siya ang nakatokang bumantay kay Justin Brownlee, kaya kapansin-pansin umano na gusto ng mga referee na bigyan ng advantage si Brownlee kasi kapag nilabas siya ay makakabuelo na daw ito sa opensa. Yan umano ang napapansin niyang ginagawang taktika ng mga referees, kaya kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.